Mga katribya, samantalahin na po natin po yung pagkakataon na habang maganda ang panahon, tayo ay nagdadamo nitong ating sili. Yan. Tinanggal na po natin mga katribya po yung natira sa atin na hindi tinamaan po ng herbicide. Tingnan po ninyo, ang dami pong mga bulaklak. Ayan, namumuti. Ayan, no, meron rin po tayong harabas. Grabe po ang bulaklak natin mga katribya. Ayan, no? Nagalit po yung ating sili. Tinatanggal na rin po natin mga katribya po yung mga sira na mga bunga. Dahil isa po yan sa nakakakontrol o nakakasira ng ating pong sili, yung lapnos. Kaya ngayon ay konti na lang po yung lapnos niya. Yan, sabi nga na iba, kunin po yung lapnos at itapon sa malayo. Pero kahit ganun po mga katribya po yung ating ginagawa, tinatapon natin sa malayo. Kung hindi pa rin po doon sa tama pong gamot na ating po ginagamit sa anti-fungus o sa lapnos, wala rin. Nandiyan pa rin po yung sakit po natin na lapnos. Kaya ang pinaka-the best siguro, malinisan ng malinisan, matanggal po natin sa damo ang ating pong mga sili, maagad po yung mga sirang bunga gaya nito. Yan. Para yung natitira pong buo ay meron po tayong mapitas mga katribya. Kailangan nating pagtiyagaan lang siyempre, dahil wala pa naman pong nakakatuklas po ng pang-antay lapnos nitong ating gamot. Kaya sabi nga nila, prevention lang po yung ating mga gamot na ginagamit. Sabihin, hindi po siya talaga totally maaalis. Makokontrol lang ng konti. Pero pagkatapos po noon, ayan, sisira na naman siya uli. Lalo na pagka po nag-uulan, doon po mga katribya lumalabas yung ating pong lapnos. Pero pagka sa tag-araw, wala naman po sila. Kaya lang, pagka tag-araw naman mga katribya, bagsak naman po ang presyo ng sili. Dahil wala pong sira ang ating sili mga katribya pagka tag-araw. Ito yung meron tayong gamit din dito na foliar na ginamit natin, yung kay Sir Marvin, yung kanyang bago, nagpapabulas, pampasanga, saka po pampabulaklak. Ito na nga po yan mga katribya. Ang dami po yung bulaklak na inilabas. Kaya lang talaga, hindi talaga makokontrol po yung sira ng bunga natin. Kaya po nagmamahal po ang sili dahil sa lapnos o yung anthracnose. Nung araw wala naman po ito mga katribya. Pero bakit nang dumami po ang mga nagsipagtanim po ng sili, yan, lumabas ang ganitong sakit, itong anthracnose. Kaya marami po ngayon natatakot na magtanim nito. Ganyan nga po yung nangyayari. Buhay po yung sili. Ang problema, wala ka namang mapitas na maayos o matino. Ganyan ang problema po ng ating mga farmers. Sana ito yung matutukan ng gobyerno, kung paano alisin niya ang mga sumisira sa sili na yan. Kung ano yung the best, ito yung kanilang dapat na pag-aralang mabuti para umani po ang mga magsisili. Hindi madalas po yung lugi. Tama nga na mahal ang labuyo,
wala ka naman pong mapipitas, wala rin kwenta. Mas okay na yung mura ang labuyo, meron ka lang mapipitas, meron ka magiging pera. Pero 500 niya ang sili, kahit na palagay mo na mag 1,000 ang sili, sira naman po ang sili natin, wala rin silbi. Sayang. Yun, yung pong mga nakakasingit, yung alam ang paraan, yung kanilang diskarte. Yun, meron nga tayo nag-comment. Ay, ganun talaga to pagka business, hindi sasabihin ng sikreto. E pagka sinabi nga naman yung sikreto po sa gamot sa lapnos, baka marami na magtanim ng sili, di na rin mabili ang sili. Kaya yung iba, sinusolo na lang po nila yung kanilang kaalaman. Kaya nangyayari, kanya-kanyang diskubre ng mainam na gamot. Eh lahat naman po nung tatanungin mo, puro maiinam ang kanilang mga produkto. Lahat ng tatanungin mo, itapon yung sili sa malayo para hindi po mahawa. Ganun na rin ang gagawin natin. Problema, nandyan na naman uli ang punggos. Sabihin, wala pa rin po talagang gamot tayo pong matuklasan. Kaya ang ginagawa po natin, ayan, tsaga-tsaga po tayong naglilinis. Kung ilan po ang matira na matino, yun ang ating magiging harvest, mga katribya. Kaya isa yan sa problema ng ating mga magsasaka. Isa pa, pagdating po sa market, napakamahal ng sili. Pagdating naman doon sa kuhanan ng sili, mababa ang presyo. Dahil may mga patong po ang ahente, may patong din po ang buyer. Kaya yung pong presyo ng sili natin, may bumababa na. Dahil marami na pong pasa-pasa. Tsaga-tsaga. Okay, tanin nyo, di kaganda na po mga katribya. Nung ate po siyang malinisan. Kailangan lang talaga mga katribya po ng malinis. Tsaga-tsaga lang talaga. Kaya talaga hindi ka magtyaga, walang dilaga, ika nga. Bumabawi yung sili natin. Sana huwag na siyang tamaan po ng anthracnose. Paganda na po noong madamuhan na. Ayan, dami pong mga bulaklak, tsaka po mga bunga na maliliit. Ito pa po yung ating tatrabahuhin. Medyo marami-rami rin dito. Tatanggalin din po natin yan, yung mga namatay po natin na mga agingay. Ililitaw natin ang ililitaw ang sili. Tatanggalin po natin uli po yung mga sira. Tapos mag-i-spray uli po tayo ng pampunggos. Kaya ganyan po ang ating gagawin, tatrabahuhin. Nakakalahati na tayo. Siguro sa susunod na araw, ito naman uli po yung ating dadamuhan. Hanggang ganun mga katirba, tsaga-tsaga lang. Yung ating pong kasama ay sinukuan na ng dalawa. Ay ito naman po, tayo din po natin susukuan. Para po at least yung pong ating mga kababayan, huwag matakot na magtanim ng sili. Baka ganito pong kailangan natin makatuklas po ng gamot para doon sa mga anthracnose. Malay natin, ma-discover po natin yung mainam. Yun po ang ating maibablog. At least, karoon man po ng sakit ang inyong pong sili, tayo po dito, sakali man po na mag-success, kasama po tayo dyan mga katribya, kasama kayo. Sabihin natin sa inyo po yung ating pong gamot na ginagamit kapag ka ito ay mag-success. Pero pagka hindi, ayan, para hindi naman po magpampo yung kumpanya na nagpa-testing, silent muna tayo. Pero pagka okay, swerte niya.
napopromote po yung kanyang produkto. Yan, para tayo makatulong sa ating mga ka-farmers na gusto magtanim ng ating sili. Tingnan ninyo, oh. Sa dami po ng bunga, puro sira din. Halos wala ka rin makikitang matino. Sige mga katribya, bukas naman tayo po uli. At least malaki po itong bagay na ating pong nagawa sa ating pong silihan. At magtutok lang po natin. Kaya konti lang po itong ating madadamuha, pero malawang pa itong next. Okay, kung saan tayo abuti mga katribya. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas. Bye bye.